Magandang umaga, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Nawa, kaya tayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos. At sa umaga pong ito, atin pong muli tatalakayin ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. At nasa pangalawang linggo na po tayo. Noong nakaraang linggo, tinalakay ni Brother Dudes ang hinggil sa pangako ng Panginoon na pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ngayon naman, ay atin pong tatalakayin ang kanyang mga pangako na pagkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Sa ating pagsisimula, nais ko lamang pong ikwento. Ito ay isang kwento na nabasa ko po sa isang magazine. Doon daw po sa Amerika ay mayroong isang taong namatay. At siya po ay nag-iwan ng kanyang last will and testament. At nakalagay po doon sa kanyang last will and testament na siya po ay mag-iiwan ng $1 million sa kanyang asawa. Dagdag dito ay mag-iiwan din siya ng $3 million sa kanyang local church. At ang halos hindi ka panipaniwala, mag-iiwan siya ng $1 trillion sa gobyerno ng Amerika upang magagamit ito sa kanyang proyekto. Ito lamang po ang nung titignan nila yung kanyang bank account, wala po palang naiwan kahit na $1 sa bank account ng namatay po na ito. Ibig sabihin, mga kapatid, na hindi lahat ng mga pangako o kaya katulad dito, will and testament ay kayang panindigan ng kanyang nangako. Pero tayo po na mga Kristiyano ay nakakasiguro sa pangako ng Panginoon. Ang sabi po sa pangalawang Korinto, kabanatang 1, talatang 20, na sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Isang Sunday school teacher, si Everett Storms, ay binilang po ang mga pangako na nakasulat po sa Bible. Ayon sa kanya ay mayroon daw pong 8,800 promises na nakasulat sa Bible. Ito po yung pinagsama-sama na, yung magkakapareho. Sa dami po nito, katulad ng sinabi po ng Apostol Pablo, ay nakakasiguro tayo. At ang sabi, kung basahin nga po natin, ulitin po natin sa English version. Ang sabi po rito sa NIV, 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Lahat po ng mga pangakong yan ng ating Panginoon ay gagawin niya. Maaring kaagad-agad, ngunit mayroon ding mga pangako na ito ay natutupad mga ilang taon muna ang bibilangin. Sa banal na kasulatan, ay atin pong mababasa ang kasaysayan ni Abraham. At dito natin nakita na kaya po siya tinawag na ama ng pananampalataya ay dahil sa exemplary na pananampalataya na kanyang ipinamalas sa bawat isa sa atin. Sa Genesis chapter 12, 1-4, ay ganito po ang ating mababasa. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa
ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambayanan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusampo ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Kaya umalis si Abram sa Haran at pumunta sa Kanaan, ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 taong gulang noon si Abram. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot, kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai at ang lahat ng ari-arian at aliping na tipon nila sa Haran. Makikita natin dito mga kapatid na si Abraham noon ay 75 years old. Sa panahon ngayon, kapag ganito ang edad, ay alam natin na mahina na ang isang tao at ang sabi nila, nandun na siya sa sunset ng kanyang buhay. Ngunit pinangakuhan ng Diyos si Abraham. Ang sabi ay magiging tanyag na bansa ang kanyang lahi. Wala siyang anak ng mga panahon na yon. At ang kanyang asawa ay 65 years old na rin. Natupad po ang pangakong yan ng Panginoon kay Abraham nung siya po ay 100 years old. So ilang taon pang nakakalipas, 25 years pa. Ngunit si Abraham ay hindi po nagdalawang isip na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Maliban dito, sinabihan pa siya na lumipat ng lugar. Maaring kapag sa ordinaryong tao ay napakahirap gawin ang utos na ito ng Panginoon. Una, ng mga panahon na yon ay establisado na si Abraham. Marami na siyang napundar na mga ari-arian. Ang Maynila, kaya napakaraming tao, napakaraming populasyon dahil marami pong economic opportunity dito. At si Abraham, nung nagpunta po sa lugar na yan, ay naipundar na niya ang mga dapat niyang ipundar at masasabi natin na siya ay nasa kanyang comfort zone na. Pangalawa, nung inutusan ng Diyos na siya po ay lumipat, matanda na siya, 75 years old. At ayon sa mga Bible scholars, yung lugar na kanyang tinitirhan nung mga panahon na yon, nasabihan siya ng Panginoon, ay ito ang pinaka-prosperous and cultured na lugar sa mga panahon sa Lumang Tipan. Pang-apat, challenging yung paglilipat ni Abraham dahil kasama rin niya yung mga ilang, ang kanyang pamangkin na si Lot at ang kanyang extended family, kasama po yung kanyang mga alipin. Ngunit makita natin dito na nagtiwala 100% si Abraham sa ating Panginoon. At naniniwala siya na ang ating Panginoong Diyos ay hindi nakatira sa isang lugar lang, kundi katulad ng kanyang sinasabi, ang kanyang pangako na tayo ay sasamahan niya kahit saang parte ng mundong ito. Kaya sinasabi po sa Roma 4:19 hanggang 21, mag-iisang daang taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang kanyang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaring magkaanak. Ganun pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya, kaya tinawag pong father of faith si Abraham. Pinapurihan niyang Diyos dahil lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. So yung mga provisions doon sa paglipat ni Abraham, hindi po siya nagduda, 100% ay nagtiwala siya sa ating Panginoon. Maaring tayo mga kapatid ay tinatawag din ng Panginoon, mayroon siyang ipinapagawa at maaring tayo po ay nag-iisip
Halimbawa, ipapadala po niya tayo sa ibang lugar upang maipangaral ang Ebanghelyo. Ang ating mga unang misyonero ay katulad ni Abraham. Isinakripisyo nila ang kanilang comfort at sila ay nagpunta sa mga hindi nila alam na mga lugar upang maipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Cagayan Valley o kaya Region 2, ang lugar na ito ay masasabi po natin na blessed ng mga ganitong mga ngaral at mga Amerikano na nanggaling pa, mga misyonero na galing pa po sa Amerika upang itayo, ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon at may tayo sa lugar na yon ng Region 2 ang mga kongregasyon ng Churches of Christ, Christian Churches. Noong 1908, si Brother Faustino Peneira Sr. ay nagpunta sa Apari mula po sa San Juan, na ang tawag noon ay Lapog, Ilocos Sur, upang magministro at mangaral sa bagong tatag noon na Apari Church of Christ. Hindi lamang sa Apari, siya rin po ay nangaral sa mga karatig po hanggang sa buong Lambak ng Cagayan. Sa kanya rin pong initiative ay dumating sa Cagayan Valley ang missionary na si Charles W. Selby, kasama po ang kanyang pamilya, noong 1947 upang itatag ang Philippine Mission Churches of Christ of Northern Luzon at ang Apari Bible Seminary. Kami po ay nagpapasalamat ng mga taga Region 2 dahil sila po ay ginamit bilang instrumento ng Panginoon upang ang aming pamilya ay makakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit dito sa Maynila, ang mag-asawang Willis at saka Velma Hale ay ginugol nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Manila Bible Seminary at ang mga Kristiyano dito sa Metro Manila. At alam natin na dito po sila nalagutan ng hininga at dito na rin po inilibing sa Pilipinas. Iniwan nila ang kanilang pamilya sa Amerika. Si Abraham, hindi na po niya inisip, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, iwanan mo ang iyong pamilya. Ngunit dahil po sa kanyang pananampalataya, siya po ay sumunod at lumipat doon sa lugar na itinuro sa kanya ng Panginoon. Pangalawang utos kay Abraham, ito po ay masasabi natin na unreasonable command, ngunit makikita naman natin doon ang unconditional obedience ni Abraham. Sa Genesis 22, 1 hanggang 2, ay ganito po ang ating mababasa. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Talatang 2. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Genesis 22, 1 hanggang 2. Kanina, nabanggit ko na nangako ang Diyos na bibigyan ng anak at magiging dakila ang kanyang lahi. At doon sa, magmula sa chapter 11, dito sa verse 22, na ipanganak na po si Isaac. At inutusan, sinubukan ng Diyos si Abraham. Ang sabi sa kanya, gagawin niya si Isaac na handog na susunugin. Maaring nabigla si Abraham nung sabihin sa kanya ng Panginoong Diyos ito. At
Ang sabi nga ng mga commentator, maaring sa tao ito ay unreasonable command. Nag-iisang anak niya at napangakuan siya na magiging descendants. Ang mga descendants niya ay hindi mabilang sa pamamagitan ni Isaac. Pero ngayon, papatayin niya ang kanyang anak. Paano mangyayari yon? Na mamamatay si Isaac, pero magiging ama pa rin siya ng maraming lahi. Sa Hebreo 11:17 hanggang 19, ganito po ang sinasabi. Dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. Sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At ganun nga ang nangyari. Parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Ang laki ng pananampalataya ni Abraham, mga kapatid. Hindi po siya nagduda doon sa will o kaya kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi po niya kinwestiyon ito. At yan po yung tinatawag po natin na pinakamataas na antas ng pagsamba. Maaring yung pagsamba na iniisip natin ay ito ay pag-aawitan, pananalangin, pagpartake ng komunyon, at pakikinig ng sermon. Pero ang sinasabi po sa Biblia na ang tunay na pagsamba ay yaon pong pagsuko natin, paghandog natin ng ating buhay doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa Romans 12:1, ang sabi po ay ganito. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So, nung ihandog ni Abraham ang kanyang anak, paano ang ginawa ng Diyos? Makita natin doon, nagkaloob siya ng provision. At mababasa nga natin sa Biblia na, ayon, biglang nagkaroon ng isang tupa bilang kapalit ni Isaac. Ganun po ang Panginoon. Kung tayo po ay sumusunod sa Kanya, ang lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng provision sa ipagkakaloob niya sa atin, mga kapatid, kung tayo po ay susunod sa Kanyang mga kalooban. Katulad po ng ating pagkakaloob ng ating mga ikapo. Maaari sa panahon ngayon, apektado tayo nitong COVID-19. Marami pong nawalan ng trabaho at talaga namang challenging ang panahon sa ngayon. Pero, ang sabi ng Panginoon, He will reward our tithing even we are in financial troubles. Malakias 3:10. Ipagkakaloob niya, mga kapatid. Ito po ang kanyang pangako. At ang sabi rin niya, na kahit tayo po ay dumadanas sa napakaigpit na pagsubok, katulad po ng mga panahon ngayon, ang sabi niya, hindi po niya tayo pararanasin ng pagsubok na hindi po natin kakayanin. Unang Korinto 10:13, walang pagsubok na darating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. At kahit ang ating mga pangangailangang physical, mga kapatid, ang sabi po niya sa Philippians 4:19, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sa Matthew 6:25-33, habang nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alaala
tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos na buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalaala? At bakit kayo nag-aala tungkol sa pananamit? Tignan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon na hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganitong mga damo sa parang na buhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ay pinahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Verse 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So katulad na Abraham, mga kapatid, tayo po ay makakaasa na ang lahat ng ating pangangailangan ay alam ng Diyos at ito po ay kanyang ipagkakaloob. So kailangan na tayo po ay sumunod sa kanya at bilang panghuling talata ay atin pong mababasa sa 2 Peter chapter 1 verses 3 hanggang 4 ang ganito. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Verse 4, at sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Nawa mga kapatid, tayo po ay pagpalain sa mensahe ng Diyos sa umagang ito at atin pong napatunayan na lahat po ng ating mga pangangailangan ay tunay na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos sa atin. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, sa mga oras na ito kami po ay dumudulog sa iyo na may pagpapasalamat na sa linggong ito ay niloob ninyo, Panginoon, na kami po ay makapagsama-sama muli sa pananambahan sa inyo, kahit na kami po ay magkahiwa-hiwalay, Panginoon. Yes, Lord God, salamat sa iyong mga salita na amin pong napag-aralan, na kayo po ay laging nandyan. Alam po ninyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. At katulad po ni Abraham, na wala pong question na sumunod po sa inyo, kung kayo po, kami po ay susunod sa inyo, lahat po ng aming mga pangangailangan, Ama, ay inyo pong ipagkakaloob. Maraming salamat na patuloy niyong pinoproteksyonan ang bawat isa sa amin. At katulad ng inyong mga pangako, Panginoon, na aming pinanghahawakan. Bagamat mahirap po ang mga panahong ito, dahil po sa umiiral na pandemic, mahal ninyo kami, at inyo pong ipagkakaloob, Panginoon, ang lahat ng inyong mga provisions. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen.